11 hanggang 23 is application ng rectilinear motion. Sige, bago natin isolve yung 11, summarize tayo dito. First type of motion is rectilinear motion. So from the root word itself, linear lang po. Yung formula na ito, tong tatlo, gagamitin mo lang pagka yung movement ng object is linear lang. How? Pagka ang movement po, ganyan lang, diretso lang, na horizontal, or diretso lang din na pataas. Basta linear lang. Either left or right, up and down. Yan, rectilinear na motion. So ito yung mga formula. I hope memorize nyo pa rin ito mula nung college. So, final velocity minus original velocity over time. That is acceleration. And then, second formula used, ito famous, yung S natin, VOT plus 1/2 AT squared, and then third one is VF squared is equal to VO squared plus 2A S. EF, final velocity, and then VO, original or initial na tinatawag. And then lastly, S is the distance. Yan, tatlo lang naman siya, engineers. Sana memorize nyo na po yan. Sige, screenshot nyo na or mag-refer na lang kayo sa handout sa pagsusolve natin ng mga problem. Proceed tayo sa 11. Okay, two pairs A and B, for example, ito si A, tapos ito si B, are located on a river 1 mile apart. Two men must take round trips from pair A to B and return. So, meron dito naglalakad, meron naman pong nakaboat. Okay, doon, nakaboat siya. Relative to the water, ang velocity nung naka-boat, engineers, is 4 miles per hour. And the other man is to walk on the shore at a velocity of 4 miles per hour. So yung naglalakad, parehas sila, 4 miles per hour. Okay, so susolve natin. Ano daw, how long does it take each man to make the round trip? Take note, engineers, A to B, tapos babalik B to A. So, doon muna tayo sa naglakad. Okay, so ano yung time? Diba ang velocity is, yung formula natin, acceleration is, or S is equal to VOT plus 1/2 AT squared. Second formula to sa isinulat ko kanina. So, yan po yung ating gagamitin. Pero napansin nyo po dito, wala naman pong binanggit na biglang tumakbo yung boatman. Wala rin pong binanggit na biglang tumakbo yung boatman. Yung naglalakad biglang tumakbo. Wala rin pong binanggit na yung boatman biglang nag-accelerate or bumilis. So this time, yung boatman at saka yung naglalakad, constant velocity. Hindi sila nag-accelerate. So if constant velocity, engineers, meaning walang acceleration. Diba? Constant velocity, wala pong acceleration. Hindi bumilis, hindi bumagal. Kaya kung babalikan mo yung second formula na nilista ko dito, nawawala ito, diba? Tama? Okay? Na kung saan, pagka bigla mo itong naalala, saan mo ito ginagamit dati? Distance is equal to velocity times time, or velocity is distance over time. Diba ito lang yung familiar tayong formula dati sa algebra, rate problems, na kung saan rate is equal to distance over time. Velocity is a rate kasi. Ganun din si speed. Rate sila ng mga yan.
recall nyo po sa algebra, you use rate or we solve rate problems in which it is the ratio of distance over time. Kasi basic lang yung inaral nyo sa algebra. Acceleration is 0 kasi doon. Hindi bumilis, hindi bumagal. Sana alam yung comparison or ano yung pinanggalingan ng formula na to, yung velocity distance over time. Yung basic kasi yan. So yan po yung gagamitin nating formula. So from time A to B, AB, that is distance over velocity. Galing po dito So 1 mile over, ano yung velocity ni both, yung naglalakad? 4. Tama? So this is equal to 1/4. Now, nung pabalik siya, hindi naman binanggit na nung pabalik po siya, bigla siyang bumilis. So still, 1 mile over 4. Take note, hindi naman nag-move yung mga peer engineers. Kaya, 1 mile pa rin. So, yung total time nung naglakad engineers is 1/4 plus 1/4 is equal to 0.5. A to B, tapos B to A. Round trip kasi. Babalik. So, dalawa yung time na sinolve. Ganon din si Boltzmann. Constant velocity rin siya, engineers, kaya yung basic ratio lang. So, time AB, assuming na yun po yung flow ng river, yung current na nakalagay dyan. Ang velocity ng current flow is equal to 2 miles per hour, sabi po dyan. In the direction from A to B. So, nung papunta si Boltzmann, ano na nangyari? From A to B. So, nadagdagan. 1 over distance over velocity pa rin yan, engineers. So, distance over velocity. So, this is 1 over 4 plus 2. Kasi kasama yung river flow. 1 over 6. Kasama yung river flow. Parang tinutulak na yung boat. So, nung pabalik na siya, hindi kumukontra na. So, 4 minus 2 na. So, this is 1/2. Engineers, naaral nyo na yan sa algebra. Pag with the flow, plus. Pag against the flow, minus. Kontra na kasi yung agos ng tubig. Kaya nababawasan yung speed ni Boltzmann. Unlike nung naglakad, hindi po isinali. Doon sa naglakad, walang binanggit na air resistance. Paano nga kung mahangin? Baka bumagal na yung naglalakad. So, nineglect lang po natin. So, time naman nung nag-boat, total time is equal to 1/6 plus 1/2 equal yan sa 0.67. So, answer is equal to letter D. Okay. Next, number 'yan, constant velocity means zero acceleration. Try natin namang i-inspect kung zero acceleration pa rin tong number 12. A body of mass 50 grams is at rest. Okay, so may initial siyang velocity or original. So at rest daw, so 0. On a horizontal frictionless surface, at time t equals 0, a force of 10 dynes is applied. So ito, may force na in-apply. 10 dynes. Tinulak yung ating box parallel to the x-axis. And 5 seconds later, the force is removed. What is the velocity of the body at t equals 5 seconds? Okay, dito pa lang, dapat na-gets mo na ang hinahanap is final velocity. Why? Initially or originally, may velocity siya at rest, 0. Pero dahil itinulak mo siya, engineers, with a force of 10 dynes, ito na yung panibagong position ni box. Yun ngayon yung hinahanapan natin ng velocity. Bukod sa nag-move siya, nag-iba rin po yung kanyang velocity. From rest, gumalaw siya, kaya may bago siyang
velocity. So, dito pa lang, alam mo nang hindi constant yung velocity, di ba? Okay, so may acceleration yan. Nag-move kasi. So, you can choose. Pili na lang kayo kung anong formula ang gagamitin. Depende naman sa given, di ba? Pag nagsasolve tayo ng mga problem na yan. So, I will use the first formula. Kasi yan yung kompleto. Sa loob ng 5 segundo mo siyang tinutulak, alangan namang hindi mag-move yan. So, ganyan lang po yung itsura niya. So, ano bang kinukuha? Final velocity. Pero wala pang acceleration, ma'am. So, recall, basic principle natin, Newton's law, second law ni Newton, force is equal to mass times acceleration. Dapat alam nyo po yan, yung basic formula na yan. Newton's second law of motion yan. Substituting 10 dynes, mass natin is 50 grams, final velocity unknown, minus 0 over 5. Recall that in a dyne or 1 dyne is equivalent to gram centimeter per square second. So cancel out lang yung gram pala dito. Matitira po is centimeter per square second. So shift solve na lang yan. Giners, VF is equal to 1 centimeter per second. First formula yan na ginamit. Okay, tingnan naman po natin itong 13. Similar problem, pero ngayon, hinahanap naman what is the position of the body at t equals 5 seconds. Tulad ng binanggit ko po kanina, nag-move na yung object. Kaya yun yung hinahanap natin, yung s. Masanay po kayo na ang s is distance, hindi yan speed. So, applying the second formula, yan na po yung makukuha nila. So, ano yung position means distance. Yan. Connected lang siya sa number 12. Ito na yung acceleration na nakuha natin kanina. 0.2. Yan, may acceleration siya, engineers. Kasi nga, hindi constant yung velocity. In Tagalog, may pagbabago sa velocity. Okay, yun 0. 1 yan. May pagbabago sa velocity. Kaya may acceleration. Okay. Sige, simple lang naman po yung mga yan. Even po itong 14, take home nyo na. Pero sinolve ko na lang din, screenshot. Same na same siya sa kakasolve natin kanina lang. Yan, napakagandang example ng sinolve natin similar kanina. This time po, mag-stop ka kasi nga red light. Kaya tingnan mo yung final velocity natin, 0. 0 velocity means naka-stop or at rest. Pero originally, you are moving at a rate of 30. So, anong time bago ka tuluyang huminto? First formula lang, engineers. Paki na lang. Answer is 8.25 second. Same na same kanina. Also, I noted here, decelerate means bumagal. Kaya lagyan mo ng negative. Negative na acceleration kasi means nag-decelerate or bumagal. Which is true. Paano mo papahintuin yung sasakyan kung hindi siya bumabagal? Okay. Yan. Number 15 tayo. 49 problems kasi to, baka hindi matapos, kaya skip natin yung mga similar problems. Na-discuss naman kanina. Okay, ito. A man driving his car at a constant speed of 42 miles per hour. So, originally, or initially,
umaandar po siya ng 42 miles per hour. Convert na natin siya into meters per second or feet per second, engineers, kasi yun yung goal natin. So, in a mile, we have 5,280 feet. And dapat huwag kakalimutan yung mga basic conversion natin, engineers. Sa isang oras, 3,600 seconds. So, mula po dyan, we have 61.6 feet per second. So, ito yung bilis ng sasakyan. Maandar na siya sa ganyang speed kung tutusin. Okay. So, ganyan na po yung speed niya hanggang sa may nakita siyang cow crossing ahead, 60 feet ahead. So, dito unang position niya, 60 feet ahead. Nakita niya na may masasalubong siyang cow. Okay. At what constant deceleration, so we're looking for A, is required to avoid hitting the animal. So, in reality or logic, para hindi mo ma-hit yung animal, you must have final velocity equals 0. Ikaw, yung sasakyan mo, dapat mag-stop ka. Diba? Pero meron siyang tricky part dito. Kaya dalawa yung sasakyan na drawing ko kasi assume reaction time of 0.3 second before the man applies the brake. Hindi naman siya robot para pagkakita niya yung cow, automatic brake, hindi. So, meron siyang delay time, reaction time of 0.3 second. Kung tutuusin, yung 0.3 second na yun, engineers, may na-move na siya. Tama? Nabawasan na yung distansya niya mula sa cow. Kung dapat 60 feet, hindi na 60 feet. May naibawas. S. Okay? Nakapag-move yung car sa loob ng 0.3 seconds. Tama? So, yun muna yung una mong aalamin. Ilan yung na-move mong distance or na-cover mong distance bago pa nakapag-apply ng preno. Okay, inspect natin. Ano pong gagamiting formula? May tanong po ako. Kung initially sa unang car, 61.6, ano kayong velocity mo dito? 61.6 pa rin, di ba? Kasi nag-lag ka lang, hindi ka po bumagal. Nag-lag yung isip mo. Pero yung andar ng sasakyan mo, same. 61.6. So, gamitin natin ngayon yung formula 2. Kunwari. So, that is VOT plus 1/2 80 squared. Or, kunwari, hindi mo rin na-gets yung ibig kong sabihin dyan. Sinosolve mo ngayon si S, di ba? So, S is 61.6, 0.3 plus 1/2. Yan. Dito ka kasi mapapastop. Ano yung acceleration? May acceleration ba ako dito, ma'am? Diba? May acceleration ka ba sa loob ng 0.3 second? Tulad nga po ng sinabi ko, 61.6 pa rin siya. Naglag lang yung isip niya, pero yung andar ng sasakyan is yun pa rin. So, dyan pa lang, dapat alam mo na 0. Pag hindi nagbago yung velocity, 0 acceleration. But if you want to prove, use Formula 1. Sakali lang. Diba ang acceleration is VF minus VO over time? Okay, dito nga po, nagsi-0 kasi. Final velocity mo, 61.6, minus mo rin sa 61.6, 0.3 still 0. Okay, yun po yung logic natin doon. So, S here is equivalent to 18.48 feet. Okay, so ilan na lang pala yung distansya ng sasakyan bago niya ma-reach yung cow? Konti na lang, di ba? 60 minus 18.48. Tama po ba dito? Yan na lang yung distansya niya sa car. Yun ngayon ang i-analyze natin. Now, analyzing this part na. Dito na tayo mag-analyze. What is the deceleration? So, dito na part sa pinax ko, may deceleration na siya. Kasi nga, in-apply na niya yung brake. Pero nung una, 0. So, applying the brake, hanapin natin yung acceleration. Therefore, this will serve as original na, si 61.6.
Kasi nga, ina-analyze natin yung dito na part. So, ang initial velocity or original velocity po ng sasakyan bago niya i-apply yung brake is 61.6. So, inspect. Ano yung mga formula na pwede mong gamitin? Depende sa given. So, may BF. Yan. Tsaka yan. So, the third formula. Okay, so BF, mag-i-stop ng tuluyan or hihinto po ng tuluyan yung sasakyan, kaya 0 equals 61.6 plus 2 times unknown A. Ang S natin, careful tayo dyan na part, engineers. So, lagyan ko na lang ng S1. So, ito yung S lang. So, ang S natin is 60 minus 18.48. Yan na lang yung natitira niyang distance para makapagpahinto ng sasakyan. Okay, shift solve. What is A? Negative 45.9695. Huwag matakot kung bakit negative yung acceleration. It just denote a deceleration motion or deceleration na movement. Bumabagal. So, rectilinear motion ito, under rectilinear, kasi yung movement ng sasakyan is diretso lang. Kasi marami pa po tayong aaralin na klase ng motion. Isa pa lang po to, rectilinear. Kaya dapat gets nyo na kung kailan gagamitin pagka one dimension lang. X direction lang, or horizontal movement lang, o kaya patayo lang. Bale, aralin natin yung mga susunod. Okay, number 16 tayo. Two cars moving in the same direction, both at constant speeds. Yan, nakita mo agad, constant speed. Walang pagbabago sa speed, hindi sila bumibilis, hindi rin bumabagal, therefore acceleration is 0. Kaya normal na formula lang, distance over time. Or, dun nga, dinarag ko na yun kanina, S is VOT plus 1/2 AT squared. Wala na to. So, S is VOT na lang. Or distance over time si velocity. Basic lang. So, yung isa, 60 kph. Tapos, yung isa po is 40 kph. Mas mabagal. The slower car is 100 meters behind the faster car at first. So, dito wrong na po yung pagkakastate ng problem. Paano mahahabol nung slower car yung faster car? Eh, mabagal nga siya. Diba? Kaya, dapat ito, faster car. The faster car is 100 meters behind the slower car. Nahuhuli na po siya. Sundan, in how many seconds did the faster car overtake the slower car? Apply nyo na yung natutunan sa algebra. Diba, ito na yung basic lang. Sa algebra kasi velocity is distance over time. Yan, galing lang dito. I-apply nyo po yan. For the faster car to be able to overtake the slower car, dapat same sila ng distance, di ba? So, say ito po yung kanilang overtaking point. Diyan ma-overtake ni 60 kph yung 40 na sasakyan. Ibig sabihin lang din ng ma-overtake, maaabutan niya ng distansya, di ba? So, ganun natin isosolve. A ito, B yan. So, distance covered by A must be equal to distance covered by B. So, velocity times time, velocity times time. Ito kay B, ito kay A. Okay, substitute. So, velocity po ni SA is 60 kilometers per hour. Ano po naman yung time ni A? Yan po yung inyong hinahanap. Okay, so velocity naman ni B. Ay, wait lang. Parang may mas iba pang approach na pwede. Okay, ganito na lang pala. Bukod po dyan, pero maging complicated kasi walang time pareho. Diba, napansin nyo, wala ring time B.
So, magiging 2 equation to unknown na yan. Why not i-equate na lang natin sila sa parehong time? Ganito po yung scenario. Ganyan na yung position nila. Tapos sabay silang umandar. Kumbaga sa race, unfair ito. Kasi yung position ng isang car, nauuna na siya, si ikalawang car, nahuhuli. Hindi pa nagsisimula yung race. So, ganyan po yung scenario. Ngayon, nag-fire na, go na. E di, kung tutusin, sabay silang umandar. Tama po ba? So, pwede mong sabihin, time A must be equal to time P. Yan palang mas tamang sabihin. Kasi hindi pala binanggit sa problem na naunang umandar yung mabagal. Hindi sinabi. Rather, nasa 100 meter position daw yung mabagal. So, same time sila. Parang sa race, same sila ng go signal ng pag-andar. Kaya time A is equal to time P. So, applying. So, this is SA over VA. Dito pa rin, engineers, equals SB over VP. So, distance cover ni A, engineers, is 100 plus X. Ito yung X natin. Siyempre, nag-move pa po yung car B. Pagka go signal, nakapag-travel pa siya ng X distance bago siya naabutan ni A. Hindi naman pwedeng kaka-go lang, naabutan na siya agad. So, hindi. So, may X pa siyang na-travel na distance. So, 100 plus X naman si SA over 60. Si SP naman is X lang. S is distance, don't be confused. Ito naman is 40. Okay, shift solve, what is X? Magka-cancel lang yung unit nila yan, engineers, kaya hindi ko na nilagay yung kilometers per hour. Magka-cancel lang, both side. So, X is equal to 200 meters. Ano bang hinahanap? In how many seconds did the faster car overtake the slower car? So, time A now is equal to SA over VA. Faster car is si A. Obvious naman. So, time A is equal to 100 plus 200 divided by 60 kilometers. Ito, mag-convert na tayo. Ito kasi naka-meters. So, ano bang final answer? In seconds. Ko-convert lang. So, 1,000 meter is 1 kilometer. Cancel. Cancel. Okay, naka-second na. Check nyo, engineers, So, 18 seconds. Dito, kinailangan ko lang mag-convert kasi need natin in seconds. At saka, kailangan mong i-convert para mag-cancel yung hindi mahalagang unit. Dito, hindi na po ako nag-convert sa itong 1640 kasi magka-cancel lang yung unit nila. Maging maparaan sa pagsasolve.